Pero meron naman silang i-produce na warrant. Pero may nabasa po ako na isang post ng kaibigan ni Senator Bato na may dumating na mga 20 na NBI agents sa bahay niya at sinisearch yung bahay niya na walang dalang search warrant. Kaya ito po ba ay hindi ba ito labag sa batas? Pero parang baliwala na lang sa NBI ngayon kung ang ginagawa nila ay hindi tama o hindi ayon sa batas dahil napakalakas naman po ng sandalan siguro ni Attorney Matibag. Nakasandal siya sa pader. Ang kinatatakutan po natin ngayon ay yung persecution, hindi lamang doon, kung hindi yung parang pananakot na sa mga citizens na tumututol dito sa pamaraan ng BBM administration. Sinasabi nila it is far-fetched, but no. Under a Marcos presidency, nothing is far-fetched when you're talking about control and political dynasty and perpetuation in power. Ito po si President Bongbong Marcos ay sa tingin nyo lamang ay mayumi at pahinahon magsalita. Pero marunong po ito. Marunong po ito. Nakikita naman natin sa strategy na lahat ng oposisyon ay kinakasuhan. Kasama na ngayon si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon po ay tatalakayin natin ang mga usapin tungkol sa constitutional amendments through a constituent assembly. Marami na pong senador ang nagde-deny na hindi sila kasabwat dito. Pero ito yung mga, kung sa Bisaya pa, huring-huring. Yung mga whisper in the ear, in the wind na parang ito ang plan B ng BBM gang para hindi manalo si VP Sara sa 2028. Dahil ang plan A na impeachment ay malamang na hindi po tatalab. Dahil alam naman po natin na kahit ano pong show ang binigay sa inyo ng committee ni Luistro sa House of Representatives ay ang bottom line sa Senado, kailangan makakuha ang pro-impeachment ng 16 votes or as required by the Constitution, 2/3 votes. At sa ngayon po ay makikita natin sa bagong reorganization na si Senate President Alan Cayetano na ang namumuno at si Senator Loren Legarda ay 11 lamang or 11 ang minority bloc o sa malamang magiging pro-impeachment. Sinasabi nila na baka naman ang isa dyan o dalawa ay hindi boboto dahil nag-abstain sila sa reorganization. Pero ngayon po, halata na that there is already a very divided Senate and there is a line clearly drawn between the majority bloc and the minority bloc who oppose the Senate presidency of Alan Peter Cayetano and probably will be the same senators who will vote guilty on the impeachment of VP Sara. Now remember, again, 16 votes po ang kailangan sa ating saligang batas. 16 votes sa mga senador ang kailangan para makonvict si VP Sara at siya ay ma-impeach, matanggal sa kanyang posisyon at ma-disqualify for life from holding public office. Now, imposible na po makakuha sila ng 16, hindi po ba? Kahit na po mag-absent si Senator Bato de la Rosa, ay 12 pa rin po ang nandyan ngayon sa Senado at ang 11 ay clearly malayo po naman ang 11 sa 16. Kaya yung pong plan B na pinag-usap-usapan ay importanteng malaman natin kung ito nga po ba ay may mga sinimulan at sino po ang nagsisimula ng mga planong ito. Now remember that the trust rating of President Bongbong Marcos now is very, very low. It is -15. This is the lowest
satisfaction or survey ng presidente ng Pilipinas ever na ito yung pinakamababa, -15 sa Social Weather Station ang survey ni President Bongbong Marcos. At lahat po ito ay dahil hindi po niya nasusolve ang mga malalaking problema na ating hinaharap. Number one, walang nakukulong na malalaking isda o mastermind sa flood control ghost projects. Pangalawa, hindi niya nasusolve yung unemployment problem natin na halos 3 million na ng Pilipino ay walang trabaho. Number 3, ang inflation rate ay napakataas at ayon sa survey ay more than half na ng mga Pilipino ang nakaranas ng gutom. Yan po, inflation kasama ang fuel or energy crisis, yan po ang malaking problema hanggang ngayon ay hindi nasusolve ng BBM administration dahil ayaw ni BBM at ang kanyang mga financial advisors na huwag na munang kolektahin ang value-added tax sa fuel at kerosene at huwag na munang kolektahin ang excise tax sa fuel at sa mga kerosene. Yan po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi po nasusolba ang ating kahirapan sa fuel crisis. Hindi po masusolve ni BBM yan sa pag-import ng supply. Hindi po supply ang problema natin. Ang problema po natin, mga Pilipino, ay ang napakataas na presyo ng gasolina, krudo at ng kerosene. At yan po sana ay masusolve ni BBM kung isuspend niya ang collection ng 12% VAT at excise tax sa fuel, gasoline, diesel, and kerosene. Pero ayaw nila. Kasi may tinatarget po na collection ang Department of Finance para po magamit nila sa unprogrammed funds ni BBM sa ating budget. So ito yung gobyerno ni BBM na deficit na at nagbabayad ng utang ng mga 2 trillion a year at deficit ang ating budget. Ibig sabihin, hindi po nakakakolekta ng income o taxes ang ating gobyerno na sapat sa kanyang gustong igasta. Pero ang corruption index natin ay napakataas naman. Kaya sa buong Asia, ay sa corruption index ay number 3 or number 4 ang Philippines ngayon. At yan ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit ang satisfaction rating or dissatisfaction rating ni President Bongbong Marcos ay -15. Ngayon, dahil alam na rin natin na hindi nila kaya kumuha ng 16 votes to impeach Vice President Sara Duterte sa Senado, ay kaya po may mga bulong-bulungan na binulgar o nilagay na sa labas, isinawalat na ni Senator Amy Marcos ang Plan B ng BBM gang, which is to amend the Constitution para mag-extend ng term si BBM at extend ng term ang mga congressmen at senador at as a result, wala nang eleksyon sa 2028. Sinasabi nila it is far-fetched, but no. Under a Marcos presidency, nothing is far-fetched when you're talking about control and political dynasty and perpetuation in power. Ito po si President Bongbong Marcos ay sa tingin nyo lamang ay mayumi at pahinahon magsalita. Pero marunong po ito. Marunong po ito. Nakikita naman natin sa strategy na lahat ng oposisyon ay kinakasuhan. Kasama na ngayon si Senator Rodante Marcoleta. Kaya pakinggan natin ang kapatid ng presidente, ang kanyang ate, si Senator Amy Marcos, sa kanyang privilege speech tungkol sa planong mag-amenda ng Constitution through a Constituent Assembly. Tingnan natin. Senator Amy Marcos.
Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Charter change na sinasabi ni Senator Amy Marcos ay Constituent Assembly ang pamamaraan dahil kontrolado ng BBM administration ang House of Representatives. Ayon sa Article 17 ng Konstitusyon ng Pilipinas, ang Constituent Assembly ay maaring magpasa ng mga amendments sa konstitusyon sa paraan ng pagboto ng Congress or House of Representatives at Senado by 2/3 vote. So sa House of Representatives, 2/3 vote at sa Senado ay 2/3 vote. Siyempre, mag-aaway po ang Senado at House of Representatives niyan kung ang 2/3 vote ba ay voting jointly or separately. Natural lamang po na ang interpretation dyan ay voting separately because we have two houses, the lower house, which is the House of Representatives, and the upper house, which is the Senate. So they must vote separately, and each house must get 2/3 vote. And in the Senate, again, that is the same 2/3 vote that you need to impeach Vice President Sara, which is 16 votes, which means that there is no way that this present minority bloc can pass amendments through a Constituent Assembly. But, you know, Bongbong Marcos is always full of surprises and will never know what else, what magic tricks he's going to pull out of his hat. Remember, a Constituent Assembly, after po bumoto ang House of Representatives at ang Senate separately na makakuha man sila ng 2/3, kung makakuha sila, ay kailangan po may ratification pa ng mga amendments na yan na ibobotohan ng mga tao. Kaya kung po sinasabi na anong magic tricks, because dumaan po ako sa martial law ni President Ferdinand Marcos, our dictator, who was very, very bright, number 1 in the bar, UP College of Law, very, very bright, such that he wanted to be a dictator, but he termed it a constitutional dictatorship. So pinamindahan niya ang konstitusyon and had his own provisions in the Constitution na meron siyang amendment number 6, which was his power to make laws by himself na wala ang batasang pambansa. Pero naalala ko, paano ba nila ni-ratify yung konstitusyon ni Ferdinand Marcos? Alam niyo ba ang mga kwento doon? Ang mga tao, binibidyo, pinipicturan sa mga assembly sa barangay at tinanong, siyempre mga tao, kami, pagka-raise ng vote ng hands, yan na, by overwhelming vote, ratified na ang konstitusyon ng Pilipinas, ng bagong constitutional dictatorship ni Marcos. At nang umakyat man ito sa Supreme Court, ay panalo pa rin si Marcos. Kaya sinasabi ko sa inyo na sabihin ba nila, masyado kaming suspitsoso? Hindi po kami suspitsoso. Kami po ay kinakabahan dahil dumaan na kami sa unang martial law ni Ferdinand Marcos at hindi po yun namin makakalimutan. Pero ano na po ba ang nangyayari ngayon? Hindi po ba
para bang disguised na martial law itong mga nangyayari sa atin? May mga oposisyon na senador at na iba pa na ngayon kinakasuhan na. Isa-isa, hindi lamang isa-isa, kundi successively o sunod-sunod. Ngayon, isasali na nila si Senator Rodante Marcoleta. Sabi, lalabas na daw ang plunder charges laban kay Jinggoy. At ikakasuhan din si Cheese Escudero. At kakasuhan pa ni NBI Attorney Matibag si Vice Mayor Attorney Respicio for inciting to sedition. Alam nyo, ang nakakatakot talaga nung panahon ng martial law ay basta na lang po dadamputin kayo at wala namang warrant, arrest warrant, wala. Ito naman ngayon siguro, meron naman silang i-produce na warrant. Pero may nabasa po ako na isang post ng kaibigan ni Senator Bato na may dumating na mga 20 na NBI agents sa bahay niya at sinisearch yung bahay niya na walang dalang search warrant. Kaya ito po ba ay hindi ba ito labag sa batas? Pero parang baliwala na lang sa NBI ngayon kung ang ginagawa nila ay hindi tama o hindi ayon sa batas dahil napakalakas naman po ng sandalan siguro ni Attorney Matibag. Nakasandal siya sa pader. Ang kinatatakutan po natin ngayon ay yung persecution, hindi lamang doon, kung hindi yung parang pananakot na sa mga citizens na tumututol dito sa pamaraan ni BBM administration. Kaya ang freedom of speech po ay napakahalaga sa ating lahat. Na ito ay hindi dapat makapture o masakop ng administrasyon by co-opting the owners of media companies. Kaya po maganda na meron tayong social media kung saan ay kanya-kanya tayo publish ng ating mga opinion at wala pong makapagdikta sa atin na management at wala pong magpa-prior restraint sa ating mga sasabihin dahil yan po ay karapatan natin ayon sa ating konstitusyon, ang freedom of speech and expression. Balik po tayo doon sa pahayag ni Senator Amy Marcos. At bakit po niya nasabi na itong Plan B ng BBM gang ay is already in place, na ito'y gagawin nila through a constituent assembly. Napanayam po namin si Mr. Lito Banayo na dating chairman ng ating Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. Isa po siyang batikan na political strategist at political analyst. At nakatulong na po siya sa 7 kandidatong pagka-presidente, sa 7 yun, 4 po ang nanalo. Kaya tingin ko may karapatan ito si Lito Banayo. And I know him personally, na hindi po siya nagsisinungaling. At nung napanayan po namin siya, ay sinabi niya na ito po yung mga nakausap niya. Si Senator Lacson, si Senate President Soto, ito po yung mga nakausap niya at pinag-usapan nila ang pag-aminda sa Constitution through a Constituent Assembly. Dahil po noong una, galit na po yung ilang senador niyan na bakit po sila binibintangan. Pero kung makita natin sa mga footage ng Senado, ay inamin naman po ni Senator Ping Lacson na nandun siya sa meeting na yon na pinag-usapan ang Constituent Assembly. Pakinggan natin, panoorin natin si Mr. Lito Banayo. Pagpasok ko dun sa Soler, nandun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako doon sa meeting. Kasi nga, lagi naman kami magkasama. Sir, dito ho, pumasok naman siya.
Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Bogie D, kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto, at yung Secretary Dong. of the Senate, no, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao pero hindi naman niya kilala kung sino. No? So hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, ang pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. No? Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung 2 o 3 per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang, kung 2, or 3 each, magiging, 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na, pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Maraming population, di ba? Hindi naman daw inano yun. Tapos, the next issue na pinag-usapan is, sinabi daw nung mga participants, kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. Noong una, nung tinawagan siya ni Senator Amy Marcos to confirm kung totoo ba na nandun siya sa meeting, ay hindi niya sinabi kay Amy kung sino ang mga naroon. Pero nung later, ay inamin naman ni Senator Ping Lacson. At inamin din ni Senate President Soto. Pero nag-aalboruto si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Zubiri dahil hindi po sila, sabi nila, kasali dyan sa mga meeting at mga sabing plano na yan na amendahin ang konstitusyon. Galit na galit po si Senator Zubiri dahil naniniwala naman ako na hindi naman siguro niya gagawin yun. Kasi kilala ko naman siya personal, parang hindi naman siya papayag doon. But we'll never know. As I said, under the BBM administration, we'll never know what magic tricks BBM and his gang will pull out of his hat. But look at Senator Kiko Pangilinan. Galit na galit. I have never seen him so angry. And in this week alone, he was angry 2 times. 2 times. Galit siya, sigaw siya kay Senator Robin Padilla na muntik na magsuntukan doon. Tapos ngayon, sigaw na naman siya to object na hindi siya kasali dyan kung totoo man yan. At in fact, I saw that he was objecting, talking loudly at the same time as Senator Ping Lacson was speaking, such that Senate President Loren Legarda had to caution him and assure him that she will never do that to him, that she will never deprive him of his time or his turn to speak. It was the manifestation of the presiding officer, the Madam Chairperson, that after Senator Lacson, I be allowed to speak, Mr. President. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? Madam Chair, We are can not I answer able to that? ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish, Madam Chair, may I answer? who will benefit from the amendment to the rules. For the Is this kind rule, Mr. information President? of Is the- this rule, Mr. President, for I was Senator about to Bato, who is not recognize here? Senator We would Pangilinan. like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. Madam Chair. President. Yes, These, Madam we should not be... How can the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated, and I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you.
And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor. Thank you, Madam President, for So that I just wanted to be clear on record because I If- recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that. And I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Mr. President. Thank you. We see a Senate that is so divided over the impeachment of VP Sara, such that they're taking things personally now. That's why they say ibalik daw ang dignity ng Senate. Teka muna, sino ba nagsimula nito? Kung meron mang na-diminish man ang dignity ng Senate. Kung politika lang po ang pag-uusapan, ay maintindihan naman ng taong bayan yan. Pero ngayon po, lahat na, dinadaan na sa personal na mga damdamin. Noong nag-move si Senator Marcoleta na i-amend ang voting internal rules ng Senado para makaboto naman by electronic means ang mga senador na wala, hindi physically present, ay nag-object agad sina Riza Ontiveros at iba pa. At sinasabi nila na hindi ba dapat pag-usapan pa yan sa Rules Committee? At nag-comment pa si Senator Raffy Tulfo na dahil ba makukulong si Bato? Dahil ba may makukulong na mga senador? Marcoleta said that is an unfair statement because hindi pa naman natin alam kung sino ang makukulong. Hindi po ba? At tingnan po naman ninyo kung bakit mahalaga din na makaboto sila by electronic means. Ito po kasi ang nangyari. Hindi lamang sa COVID, kung hindi pwedeng mangyari ngayon. Nangyari na kay JV Ejercito eh. Kay JV Ejercito, na-hospital siya. More than 1 week, hindi siya nakaparticipate. Eh kung hospital po ang senador at wala naman siyang mental incapacity, pero may physical siya na hindi physical incapacity, kundi physical impossibility to be physically present in the grounds of the Senate, ay maaari po sana siyang bumoto kung ang amendment ni Senator Rodante Marcoleta ay makapasok. Abangan po natin yan sa Monday at abangan natin uli ang sunod na walkout ng minority bloc. Maraming salamat po. Ito po si Attorney Rowena Guanzon.